Ang babae ay sumigaw ng malakas. Dito tayo sa bahagi ng pananalita, parts of speech na tayo. Dito medyo nosebleed din ang taong bayan. A, pandiwa, B, pang-uri, C, pang-abay, or D, pang-halip. So ano yung nang malakas sa bahagi ng pananalita? Pandiwa, pang-uri, pang-abay, pang-halip. The correct answer is pang-abay. Sir, ano ba yung pang-abay, sir? Kru, kru, kru. Dito muna tayo, adverb. Bahagi ng pananalita or parts of speech, marami, no? Pero ito yung basic na i-discuss muna natin. Kasi one day pa lang tayo, guys. So, lumaban kayo, guys. So, pangalan, noun. Noun yan sa Ingles ang pangalan, no? Sa mga salitang nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop, bagay, pook, katangian, pangyayari, at iba pa. Kasi nga, name, no? To name a thing, to name a person, to name a place. Pangalan. Kaya nga, kung ang spelling ng pangalan, kung titingnan nyo, pang, na P-A-N-G, tapos N-G-A-L-A-N, ngalan. Pangalan. Kasi used to name a person, place, things, events, or ideas. No? Pag pangalan na name, yun yung isang NG lang. No? Pero pag pangalan na noun, pangalan, P-A-N-G, ngalan. Okay? So pag noun, pangalan. Ano naman ang panghalip, sir? Panghalip naman, pronoun. Ano ba yung pronoun sa Ingles? Di ba? For example, Pia Wurtzbach. Instead na ulit-ulitin mong Pia Wurtzbach, she. She ang gagamitin mo. He, they. Salitang panghalili sa pangalan, no? Instead, panghalili, pang-replace, pamalit, no? Para hindi inuulit-ulit yung salita, no? So, siya, kami, sila, ikaw, tayo, ako, no? Panghalip, panghalili, replacement pronoun naman yan. Next, pandiwa naman tayo. Ang pandiwa sa Ingles, verb. Yung lumilipad. Charis. Verb naman po, salitang nagsasaad ng kilos. Kilos or galaw. Like yung mga pitik soft moves. Charis. O nagbibigay, buhay sa isang lipo ng salita. Ibig sabihin, action word. For example, lumilipad. Next, pang-uri. Ano naman ang pang-uri? Sir, ang pang-uri, salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pangalan at panghalip. Ibig sabihin, ng pang-uri, ang inilalarawan ng pang-uri, adjective siya, no? Adjective. Ang inilalarawan niya, pangalan at panghalip. Ibig sabihin, ang dinidescribe, no? Pag pang-uri kasi used to describe noun or pronoun, no? For example, basag na baso, malamig na tubig. Balikan natin, dito ang number 10. Ang babae ay sumigaw ng malakas. Ang nang malakas or ang malakas, hindi niya nilalarawan ang babae, no? Ang babae ay malakas. Hindi ang babae ang nilalarawan ng malakas. Ang inilalarawan ng malakas ay ang ginawa ng babae. Ano ang ginawa ng babae? Sumigaw. Ang sumigaw, ano yan? Sumigaw. Verb yan. Sumigaw ng malakas. Sumigaw ng malakas. Ibig sabihin, ang malakas inilalarawan ang pandiwa na sigaw or sumigaw.